Eto mga kalapatid, so nandito tayo ngayon sa Twin Castle ng Bayou Pigeon, no? So nandito yung mga malalupitan na mga imported pure line breeders nila. So lahat ng mga island born na mga ina-out nila mga ibon, dito nang gagaling. At the same time, yung legendary na half-sider na ibon nila, ipapakita ko sa inyo yun ngayon na. Eto na mga kalapatids, kung pupunta man kayo ng Bayou Pigeon, no? So ito yung sa hindi nyo pwedeng palampasin na edition o yung section mismo ng kalapate, no? Ayan. Ito yung legendary nila na half cider, half blue bar, tapos half din yung pagka-black niya, no? Ayan. So dun sa mga nagsasabing hindi ito legit, mukhang ginobus, inedit, ako na nagsasabi sa inyo. Buhay na katotohanan po ang kalapating to, no? Ayan. So isa siyang legit na napakaganda. Pwede ko ba iuwi ito siya? Yung picture. Yung picture. Oh my God! Wow! Ito pa yung pangalawa na legendary na half-sider nila. Kung kanina nga itim at blue bar, ngayon ito naman ay itim at checkered. Ayan. So meron siya kapares, hindi kagaya ng isa, kakaawat nga lang. Ayan. So legit po yan, no? Ayan, may itlog, oh. Legit po, hindi po yan ginobus, hindi rin po inedit. Buhay na katotohanan, meron po talagang ganyang klaseng kalapate. At dito nyo lang yan makikita, walang iba kundi sa Bayou Pigeon, Bayou Research. Ito po yung isa sa mga pinakamaganda at pwede nyong hanapin pag napasyal nga kayo sa Bayou Pigeon, no? Ito yung tinatawag nila na mosaic. Kung mapapansin nyo, parang isa siyang red bar pero may batik-batik pa siya na ibang klaseng kulay ng kalapate. Ayan. So hindi natin ito pwedeng istorbohin ng todo, gawa ng naglilimlim na at baka ma-stress yung alagang kalapate ng Bayou Pigeon. Ayan. Napakaganda. Quality bird. Meron na. Years later. Good day mga kalapatids, nandito tayo ngayon sa Twin Tower. Siyempre dito pa rin sa Bayou Pigeon. Kung mapapansin nyo nga, bukod sa kalapate, meron din dito silang kasamang mga peacock. Ayan. So ito yung first time ko din na makakita ng kalapate. Tapos may kasama pang peacock, no? Ayan. So ito is open area na conditioning station ng mga kalapate, no? So dito nakakalipad sila ng malaya
Then nakakapagpabilad sila sa initan kung hanggat kailan nila gusto, no? Tapos kung gusto man nila magpahinga, meron sila ditong naka-ready na mga perch nandun sa may bandang loob. Ayun. Ayan. So dito, bahagyang makakapagdipad nga na maganda yung na mapapractice yung kanilang mga pakpak. Tapos parang natural habitat yung mangyayari sa station na to, sa mismong kulungan, dahil umulan umaraw, so silang bahala kung gusto nila magbilad sa init at kung gusto nila magtampisaw sa tubig, no, o sa ulan. Ito yung pinaka-actual na area ng Twin Tower. Ayan yung conditioning na tower ng Bio Pigeon. Ayan, medyo mataas. Tsaka isang 1, 2, 3, 4, 5 floor. O 6 yung pinakailalim pa, no, meron. So 6 floor total para sa ganto kaganda. Kalapati lang nga ikukulong mo, pero grabe, no? Napakalaki ng kulungan nila. Nakakalula. Andito mga kalapatids, ito na mismo yung hapuan nila, no? Ito yung resting perch ng mga kalapate. Tuwing hapon dito na sila rumirekta. Ayan. Tapos dito rin sila kailangan pumasok para nga makakain sila at the same time makainom ng tubig. Ayan. Andito tayo ngayon kalapatids, papasok tayo dun sa 7 na malaking kulungan dito, no. So ito is mga hen lang po, no. Ayan, mga hen. Ayan, no. Conditioning room or conditioning cage ng Bio Pigeon. So after isa lang nga nung mga pair na mga kalapate, after ng 2 or 3 clutch, dito sila napupunta. So meron silang legit na kulungan na puro hen lang. Tapos meron din sa kabila, yung napasyala natin kanina, puro kak naman. Yun. So garantisado na hindi malalaspag yung mga ibon o yung mga breeder nga. Dahil sa gantong sistema nakakapag-recondition yung mga alagang kalapate natin, no? So sa atin, sa EA Loop, hanggang 2 at 3 clutch lang din yung ginagawa natin, no? Tapos pinapagpahinga natin yung mga alaga nating kalapate. Parang tao lang din naman yan, eh. Kung ikaw anak ka ng anak, di ano na mangyayari, malalaspag at malalaspag talaga yung buong katawan mo. So para maingatan din natin yung pangangatawan ng mga alaga nating kalapate, igalang din naman natin yung kanilang sistema, no? So kailangan din talaga nila magpahinga. So yung sinasabi ko na yan, disclaimer naman, no? So para sa akin, yun yung gusto kong sistemang i-apply sa atin sa EA Love TV. So kanya-kanya lang tayo ng diskarte sa pag-iibon. Paano masabi? Welcome back mga kalapatid. So nandito ngayon tayo sa pinaka rooftop ng Twin Castle. So makikita nyo dito ngayon sa ating harapan yung Pigeon Cathedral nga, no? So ito is soon na malalagyan ng laman ng Bio Pigeon. Yan, subukan natin pasukin at binigyan tayo ng authorized authority na pumasok, no? Yan. Parang dream loop yung datingan ng Pigeon Cathedral na to. Ayun, napakaganda. Tsaka napaka-aliwalas, no? Kasi nga ito is open area, nasa rooftop. So yung ventilation ng hangin napakaganda nga, no? Yan. So soon itong mismong Pigeon Cathedral magkakaroon nga daw sila dito ng aerial show pag yung dumating yung time na natapos ito at nalagyan ng laman, no? So ito meron sila ditong yan. Ito yung pinaka-entrada, yung mga paaamuhin nila ng mga kalapate, yan, trapdoor. Pero syempre ito is for show purposes lang, no? So hindi mangangarera si Pigeon, si Bio Pigeon, dahil nga ang pina-purpose lang talaga nila dito is mag-distribute ng mga imported at pure lines ng mga kalapate. At dumako naman tayo dito sa kabila. Ito yung tinatawag nilang Tipler Palace. Ayan, dito pa rin yan, rooftop pa rin.
ng Twin Tower. Ayan, kapitbahay niya lang si Pigeon Cathedral, yun, oh. So ito, napakaganda. So eto, soon magkakaroon sila din dito ng aerial na show, which is eto nga, kung meron daw mga client or mga customer na gustong makakita ng lumilipad na mga tippler, eto. Ayan, no. So kung hindi nyo na itatanong, ang tippler ay may karakteristik na kayang lumipad up to 10,000 feet, no, from aerial. Tapos at the same time, kaya rin nilang rumonda sa pinakamahabang oras na 18 to 21 hours continuous, no? So walang babaan yan. So yun yung isa sa mga magandang karakteristik ng tippler, yan.